The Mysterious Intern. Kabanata 28. Ano raw? Sabi daw, kay Doc Ye yung kotse. Tapos, hindi naman pala maganda ang financial situation ng pamilya ni Dr. Ye. Kaya pala. Sabi ko na nga ba, sino naman kaya ang gusto magtrabaho ng ganoon sa ospital? May sense na ngayon. Ang hirap pala ng buhay. Ano raw? Full scholarship daw si Doc Ye sa UK. Kaya pala ang galing-galing niya kahit bata pa lang siya. Super scholar pala. Ang kwento tungkol sa maliit na berdeng sasakyan ni Brian Ye, ang hirap ng buhay ng pamilya nito, at ang pagiging full scholar nito sa UK ay mabilis na kumalat sa buong departamento. Walang nagduda sa mga ito dahil kapani-paniwala ang mga kwento. Hindi sila naniniwala na may taong gustong magtrabaho ng ganoon sa ospital, pero dahil sa pera at sa buhay, madaling maintindihan. Ang kwento ay nagbigay sa kanila ng magandang paliwanag. At sa mga nakalipas na araw, napansin nila na si Brian Ye ay tahimik at mababa ang loob. Napakagaling na niya sa medisina sa murang edad pero bakit ganoon siya katahimik? Bakit kaya siya nagmamaneho ng ganoong klaseng sasakyan papunta sa trabaho? Lahat ng tanong na ito ay nasagot na ng kwento. Dahil sa hirap ng buhay, kaya maliit lang ang sasakyan niya. Hindi ba sinabi ni Brian Ye na matipid ito sa gasolina? Kaya pala. Dahil sa hirap ng buhay, mababa ang loob ni Brian Ye sa mga kasamahan niya. Wala siyang lakas ng loob na mabuli. Yung pera, nagbibigay ng lakas ng loob. Ang ekonomiya ang pundasyon ng lahat. Alam ito ng mga doktor at nurse na matagal nang nagtatrabaho. Pagkatapos malaman ang totoo tungkol kay Brian Ye, nakahinga ng maluwag ang mga doktor. Para itong luna sa kanila. Gamaan ang loob nila. Ayaw nilang makita na masipag at mas mapagmahal si Brian Ye sa trabaho kaysa sa kanila. Mas madali nilang tanggapin na si Brian Ye ay nagtatrabaho lang dahil sa pera. Habang nakahinga sila ng maluwag, iba't ibang iniisip nila tungkol kay Brian Ye. Karamihan ay naaawa at humahanga sa kanya. Iniisip nila na hindi madali ang buhay ni Brian Ye. Maganda ang reputasyon niya sa departamento, pero hindi naman siya pera. May mga taong inggitin at nagsasaya dahil may nakita silang isang bagay na mas maganda sa kanila kaysa kay Brian Ye. Hindi alam ni Brian Ye na naging sentro na naman siya ng usapan. Pagdating sa outpatient clinic, nagsimula na siyang mag-check up ng mga pasyente. Buong umaga, isang beses lang siyang nag-cur. Parang mas maraming pasyente ang nagpunta sa kanya dahil nag-day off siya kahapon. Sinasabi ng mga pasyente na si Brian Ye lang ang gusto nila, at hindi sila pwedeng i-assign sa ibang doktor. Malapit na magtanghali nang matapos si Brian Ye sa pag-check up. Nakaramdam siya ng pananakit sa kanyang likod at puwet. Napangiti siya ng mapait. Hindi na talaga kaya. Naisip ni Brian Ye ang data sa computer. 63 na pasyente ang kanyang na-check up. Hindi na pwede to. Simula bukas, kailangan nilang kontrolin ang bilang ng pasyente. Hindi dapat lalagpas sa 60 sa umaga, 60 sa hapon. Yan ang limit. Gusto rin ni Brian Ye na makatulong sa maraming pasyente, pero alam niyang kailangan niyang kontrolin ang bilang para maging responsable sa mga pasyente. Hindi siya pwedeng mag-overwork. Hindi ito patas sa mga pasyente, at delikado sa kanya. Para sa mga pasyente at para sa sarili niya, hindi siya pwedeng mag-overwork. 60 ang tamang bilang para kay Brian Ye. Medyo mahirap, pero kaya pa naman. Pagkatapos magayos, pumunta si Brian Ye sa cafeteria. Tuwing pumupunta siya sa cafeteria, ubos na ang pagkain. Pero hindi na niya ito inisip at kumain na lang ng mabilis. Pagkatapos kumain, pumunta na siya sa inpatient department. Dahil late na siyang natapos kumain, konti na lang ang oras niya para mag-rounds. Gusto niyang puntahan si Mr. Feng sa ICU para alamin ang lagay nito, kaya nagmadali si Brian Ye. Pagkatapos bisitahin si Mr. Feng at makasigurado na ayos na ang lagay nito, nagmadali si Brian Ye pabalik sa Department of Respiratory Medicine para mag-rounds. Dahil sa kakulangan ng oras, hindi niya na isa-isang tiningnan ang mga pasyente. Tiningnan lang niya ang mga pasyente na kanyang na-check up at ang mga bagong pasyente. Ang iba ay sinilip lang niya. Doc Ye? Rounds na po ulit. Pagkalabas ni Brian Ye sa ward, may sumigaw sa kanya. Opo, hehe. Nang makilala ang nurse na kadalasang kasama ni Nurse Olga Su, ngumiti si Brian Ye at tumango. Doc Ye? Ang galing-galing ninyo pong doktor, mabuting tao pa. Ang sipag-sipag ninyo. Sincere na sabi ng nurse. Natigilan si Brian Ye. Naiintindihan niya ang mabuting doktor, pero ang mabuting tao, at ang iba pa.
Ano kaya ang ibig sabihin nito? Pero bago pa niya maintindihan, umalis na ang nurse. Anong nangyayari sa kanila? Habang naglalakad, nakasalubong niya ang ilang nurse na papasok na sa trabaho. Pareho ang sinasabi nila sa kanya, kaya nalilito na si Brian Ye. Doc Ye. Nang makarating na si Brian Ye sa elevator, may sumigaw at pinigilan siya. May mga doktor na papalapit sa kanya. Si Dr. Lee ang nangunguna. Doc Lee? Mga kasamahan, magandang hapon po. Mabilis na bumati si Brian Ye. Doc Ye? Magro-rounds ka na naman. Ang sipag-sipag mo talaga. Pero kahit anong mangyari, alagaan mo ang katawan mo. Ang katawan ng puhunan. Tinapik ni Dr. Lee si Brian Ye sa balikat. May paghanga sa mga mata nito. Sipag talaga ni Brian Ye. Kahit mahirap siya, hindi siya nagreklamo o humingi ng pera. Tahimik lang siyang nagtatrabaho. Madalas pa siyang tumutulong sa mga kasamahan niya. Dahil dito, mas magaling na siya kaysa sa iba. Ano nga ba ang ibig sabihin ng mahirap? Si Brian Ye ang perfect example. Humahanga rin ang iba pang doktor kay Brian Ye. Doc Lee? Mga kasamahan, isa-isa na lang kayo, ano ba to? Nang makita ang mga kasamahan niya na parang mga nurse kanina, napangiti si Brian Ye ng mapait. Kung may sasabihin kayo, huwag ninyo naman akong asarin. Wala naman. Biglang may naalala sina Dr. Lee. Umiwas sila at ngumiti. Sige, alam mo ba? Yung matandang si Mr. Feng na iniligtas mo noon, may brain tumor pala siya. Naoperahan na siya, at sinabi sa amin ng anak niya ngayon. Alam ni na Dr. Lee na mahirap ang buhay ni Brian Ye, at ayaw nitong malaman ng iba. Masyado na silang halata. Hindi na nila ito pwedeng ituloy. Nang banggitin si Mr. Feng, tumingin sina Dr. Lee kay Brian Ye at humanga ulit. Noong una, bigla na lang nagkaroon ng ventricular fibrillation si Mr. Feng, at walang nakakaalam kung bakit. Si Brian Ye lang ang nakapansin na may problema sa utak si Mr. Feng. Marami ang tumawa kay Brian Ye noon. Bagamat may elemento ng swerte ang hula ni Brian Ye, ipinakita nito ang husay niya sa medisina. Bakit si Doc Brian lang ang nakahula? Bakit hindi si Director Wang o ang iba pa? Mas magaling talaga si Brian Ye sa kanila. May balita na rin ako kay Mr. Feng. Narinig ko na Deputy Director Allison Zhao ng neurosurgery ang nag-opera sa kanya. Hindi sinabi ni Brian Ye na nakita niya si Mr. Feng. May mga bagay na hindi na kailangan pang sabihin. Magbabago ang dating nito kung sasabihin pa niya. Oo nga, ang galing daw ng operasyon. Ang galing talaga ni Dr. Allison Zhao. Oo nga, rising star siya sa medical world. 2 operasyon daw ang ginawa niya kahapon. 100% success rate. Ang galing talaga ng iceberg goddess. Narinig ko na pinuri pa siya ng isang expert mula sa Ziyeh Hospital sa TV. Maganda at matalino siya. Perfect combination. Ang ganda. Nang banggitin si Dr. Allison Zhao, na-excite ang lahat. Ang iceberg goddess ang crush ng lahat ng lalaking doktor sa Beijing 3rd Hospital, may asawa man o wala. Ang ganda ng mukha niya, ang lamig ng aura niya. Lahat ng lalaking doktor ay nakonquer niya. Nakita ni Brian Ye ang excitement ng mga kasamahan niya. Magaling nga si Dr. Allison Zhao, pero hindi naman kailangan na OA. Sinabi lang niya ito casually, pero ganito na sila ka-excited. Doc Ye, hindi ninyo pa pala nakikilala si Dr. Allison Zhao. Kapag nakilala ninyo siya, maiintindihan ninyo kung bakit siya iceberg goddess. May pagsisisi sa mukha ng isang young male doctor. Oo nga, Doc Ye, dapat pumunta kayo sa neurosurgery department. Pero dapat palihim lang kayo. Huwag kayong mahuhuli ni Deputy Director Zhao. Ang sabi, malala ang consequences kapag nahuli ka. Oo nga, Doc Ye, dapat ninyo siyang makita. By the way, pareho lang kayo ng edad ng iceberg goddess. Single daw siya. Pero huwag na kayong mag-isip. Hindi madaling makuha ang iceberg goddess. Oo nga, iba ang mundo namin sa kanya. Maganda at matalino naman siya. Mayaman at maimpluwensya ang pamilya niya. Kahit si Dinzing ay nirerespeto siya. Maraming nagkakagusto sa kanya. Mahaba ang pila mula sa ospital hanggang sa downtown square. Nagkwentuhan pa ang iba pang doktor. Ang laki ng agwat ni na Brian Ye at Dr. Allison Zhao. Wala talagang pag-asa. Hirap pa naman ang buhay ni Brian Ye. Nagmamaneho lang ito ng maliit na sasakyan, masipag magtrabaho, at nag-o-overtime. Kahit pa mayaman si Brian Ye, hindi pa rin sila magkakatugma. Napailing si Brian Ye.
Parang iniisip nilang gusto niya si Dr. Allison Zhao. Wala naman siyang sinabi. Sila ang nag-a-associate sa kanila. Feeling ni Brian Ye, mas kawawa pa siya kaysa sa iba. Tok tok. Habang nag-aalala si Brian Ye, may narinig siyang tunog ng sapatos. Isang matangkad at magandang babae na nakasuot ng suit ang lumabas ng elevator at mabilis na naglakad papunta sa kanila. Dr. Allison Zhao. Lahat ng doktor ay napatingin sa babae. Nanlaki ang mga mata nila. Hindi nila inaasahan na darating si Dr. Allison Zhao. Pinag-uusapan pa lang nila si Dr. Allison Zhao, at bigla na lang siyang sumulpot. Marami ang hindi makapaniwala. Pinunasan nila ang mga mata nila para masigurado na hindi sila namamalikmata. Kahit na nakita na nila si Dr. Allison Zhao, parang nananaginip pa rin sila. Hindi sila makapaniwala. Si Dr. Allison Zhao ay Deputy Director ng Neurosurgery, at wala siyang kinalaman sa Respiratory Medicine Department. Bakit siya nandito? Nang makalapit na si Dr. Allison Zhao, nagsimula nang magsalita si Dr. Lee. Dr. Zhao, bakit po kayo nandito sa Respiratory Medicine Department? May hinahanap ako. Malamig na sabi ni Dr. Allison Zhao. Deputy Director Zhao, sino po ang hinahanap ninyo? Si Director Wang po ba? Tatawagin na po namin siya. Mabilis na tumayo ang isang young doctor. Excited ang mga mata niya. Pinuri niya ang sarili dahil mabilis siyang nakakilos. Ito ang pagkakataon na makatulong sa Iceberg Goddess. Hindi. Ang hinahanap ko ay nandito. Malamig na sabi ni Dr. Allison Zhao. Tumingin siya kay Brian Ye. Doc Ye? Pwede ba tayong mag-usap? Ha? Naguluhan si Brian Ye nang biglang magalit si Dr. Allison Zhao. Ano kayang nangyari? Bakit daw sinasayang niya ang talento niya? Bakit daw hindi siya responsable sa sarili niya? Bakit daw sinasayang niya ang resources ng society? Hindi ba't kalayaan niya kung anong uri ng doktor ang gusto niyang maging? Bakit biglang nagalit si Dr. Allison Zhao? Pagkatapos ng ilang sandali, nakabawi siya at tumingin kay Dr. Allison Zhao. Deputy Director Zhao, hindi ko po maintindihan ang sinasabi ninyo. Pasensya na, nawala ako sa sarili ko. Napagtanto ni Dr. Allison Zhao ang kanyang nagawa. Huminga siya ng malalim at inayos ang kanyang sarili. Doc Ye? Medyo harsh po ang tono ko kanina, pasensya na po. Pero nakita ko ang galing ninyo sa surgery. Walang duda na henyo po kayo. Kahit ako ay isang henyo, nahihiya pa rin ako sa inyo. Hindi ba't sayang ang talento ninyo kung hindi ninyo ito gagamitin sa paggamot sa mga pasyente? Sayang ang oras at lakas ninyo. Oo, iniisip niya na sinasayang ni Brian Ye ang talento niya. Iniisip niya na hindi responsable si Brian Ye sa kanyang talento. Iniisip niya na hindi dapat sayangin ni Brian Ye ang talento niya. Iniisip niya na dapat mag-surgery si Brian Ye, kahit anong uri ng surgery, para makatulong sa mas maraming tao. Ito ang tama. Kaya pala siya nagalit nang marinig ang sagot ni Brian Ye. Napakahalaga ng talento. Nag-intern, nag-rotate, nag-aral, at nagtrabaho na siya sa ospital. Halos 10 taon na siyang nasa operating room. Alam na alam ni Dr. Allison Zhao ito. Maraming surgeon na may talento, pero hindi sila nakakapag-perform ng mahirap na operasyon. Bihira ang surgeon na may talento, lalo na ang may top talent. Alam ni Dr. Allison Zhao na libu-libong surgeon ang nasa Yanjing City, pero ilan lang ang kayang gumawa ng mahirap na operasyon. Si Brian Ye ay may top talent, mas magaling pa sa kanya. Kung magkukontinue siya sa surgery, walang hangganan ang kanyang achievements. Marahil, masisira ang strange circle at curse ng mga doktor sa China, at magsisimula ang isang bagong kabanata sa kasaysayan ng medisina sa China. Pero bakit daw gusto niyang pag-ibayuhin ang skills niya sa internal medicine? Kaya pumunta siya sa internal medicine department. Kaya pala galit na galit si Dr. Allison Zhao. Deputy Director Zhao, hindi po ako sang-ayon sa inyo. Sa tingin ko po, pareho lang ang internal medicine at surgery. Pareho pong nagel iligtas ng buhay. Wala pong nasasayang. Pero salamat po sa inyong concern. Pagkatapos marinig si Dr. Allison Zhao, naintindihan ni Brian Ye ang sinasabi nito, pero hindi siya sang-ayon. May sariling plano siya, pero alam niyang ayaw ni Dr. Allison Zhao na masayang ang talento niya, kaya hindi na niya pinansin ang attitude nito. Kung sasama ka sa neurosurgery department namin, doble ang sweldo mo kaysa sa respiratory medicine department. Tumingin si Dr. Allison Zhao kay Brian Ye. Hindi siya mahilig makipagtalo, at ayaw na niyang makipagtalo kay Brian Ye. Napailing si Brian Ye.
Anong klaseng pag-iisip yan? Iniisip ba nitong dahil sa pera kaya pumunta siya sa respiratory medicine department? Kung gusto niyang kumita, hindi sana siya pumili ng respiratory medicine. Kahit 100 pasyente ang gamutin niya araw-araw, maliit pa rin ang kita. Mas malaki pa ang kita sa surgery. Deputy Zhao, salamat po sa inyong offer, pero... Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita si Brian Ye. Pero bago pa siya makapagpatuloy, pinutol siya ni Dr. Allison Zhao. Triple ang sweldo. Tinaasan ulit ni Dr. Allison Zhao ang offer. Kung ayaw mo sa neurosurgery, pwede ka namang pumili ng ibang surgery. Deputy Director Zhao, hindi po ito tungkol sa pera. Napabuntong hininga si Brian Ye. Pumunta po talaga ako sa Respiratory Medicine Department dahil interesado po ako, at gusto kong pag-ibayuhin ang aking skills. Sige po, kung wala na pong iba, babalik na po ako sa trabaho. Pagkatapos magsalita, umalis na si Brian Ye. Ayaw na niyang makipag-usap kay Dr. Allison Zhao. Nadelay na rin siya ng matagal. Teka. Tinawag ulit ni Dr. Allison Zhao si Brian Ye. May iba pa po ba, Deputy Director? Tumigil si Brian Ye. Pagkatapos mong iligtas ang pasyente noon, bakit ka agad umalis? Bakit hindi ka nagpakilala? Sinadya mo bang ibigay sa akin ang credit? O gusto mong manatili kang physician? Tumingin si Dr. Allison Zhao kay Brian Ye. May lamig sa kanyang mga mata. Naalala niya ang mga problemang idinulot sa kanya ng pag-alis ni Brian Ye, at kung gaano kahirap siyang hanapin ito. Nasa iisang building lang pala sila, pero hindi siya sinabihan ni Brian Ye. Dahil sa pag-alis nito, nahirapan din siya. Nakaramdam si Dr. Allison Zhao ng discomfort. Oo, ang glory na nakukuha niya ay isang malaking problema sa kanya dahil hindi naman sa kanya ito. Hindi rin niya ito pwedeng tanggihan. Ito ang dahilan kung bakit nagmadali siyang pumunta sa Respiratory Medicine Department pagkatapos ma-verify ang identity ni Brian Ye. Gusto niyang mag-settle ng accounts kay Brian Ye. Wala po. Nagmamadali lang po ako kaya umalis ako agad. Hindi ko po inisip ng mabuti. Nahihiyang sabi ni Brian Ye. Bagamat nagmamadali nga siya, aminin man niya, may selfish intentions siya. Kung gusto niyang bumalik, pwede naman siyang bumalik noon. Tungkol naman sa credit, hindi po tama na sabihin ninyo yon. Ang credit po ay sa inyo naman talaga. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po sana maooperahan ang pasyente. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po ako makakapagligtas, kaya dapat sa inyo po ang credit. Nang pag-usapan ng credit, sumeryoso si Brian Ye. Tumingin si Dr. Allison Zhao kay Brian Ye. Nakita niyang sincere ito. Tumahimik siya, pero pagkatapos ng ilang sandali, may nakita siyang pagtawa sa mga mata niya. Iniisip mo bang importante sa akin ang credit? Iniisip mo bang matatakasan mo ang problema na idinulot mo sa akin? Alam mo naman siguro ang problema na idinulot mo sa akin. Deputy Director Zhao. Alam ni Brian Ye ang sinasabi ni Dr. Allison Zhao. Gusto niyang magpaliwanag, pero pinutol ulit siya ni Dr. Allison Zhao. Ito ang utang mo sa akin. Malamig na sabi ni Dr. Allison Zhao. Sige po, kahit na may utang ako sa inyo, ano po ang gusto ninyo? Naguluhan si Brian Ye. Mukhang kasalanan niya nga. Kung gusto siyang parusahan ni Dr. Allison Zhao, hindi na siya magtatanggi. Pumunta ka sa neurosurgery. Mahinahon na sabi ni Dr. Allison Zhao. O kaya sa ibang surgery. Hindi po pwede. Diretsyong tumanggi si Brian Ye. Hindi siya pupunta sa surgery. Gusto niyang pag-ibayuhin ang kanyang skill sa internal medicine. Ang respiratory medicine ay una lang. Marami pa siyang ibang department na gustong puntahan. Pagkatapos, tumingin siya kay Dr. Allison Zhao. May mapait na ngiti sa lobby niya. Deputy Zhao, hindi ko po maisip na pumunta sa surgery. Kalayaan ko po ito. Pwede po kayong humingi ng ibang request. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Wala na akong ibang request. Isang request lang ang meron ako, pumunta ka sa surgery. Matigas na sabi ni Dr. Allison Zhao. Nang makita na wala ng pag-asa, hindi na nagsalita si Brian Ye. Dr. Zhao, alis na po ako. Magtratrabaho na po ako. Kung may ibang request kayo, sabihin ninyo lang po. Hindi ako susuko. Henyo ka sa surgery, hindi kita hahayaang sayangin ang talento mo. Hindi pinigilan ni Dr. Allison Zhao si Brian Ye. Malamig na sabi niya sa likod ni Brian Ye. Oo, hindi siya susuko. Kinuyam ni Dr. Allison Zhao ang mga kamao niya. Dahil sa usapan nila ni Brian Ye, alam niyang hindi ito irresponsible.
Naniniwala siyang may pagkakataon pa. Hindi niya hahayaang maging irresponsible ang doktor na ito. Naliligaw lang siya. Oo, sa tingin niya, naliligaw si Brian Ye. Ano man ang dahilan ni Brian Ye, naniniwala siyang naliligaw ito nang pumunta ito sa internal medicine. Tama na pareho silang nagel iligtas ng buhay, pero pwede namang ibigay sa ibang internal medicine doctor ang mga pasyente. Ang mga surgical genius tulad ni Brian Ye ay hindi dapat nag-aaksaya ng oras sa internal medicine. Dapat silang magtrabaho sa posisyon na nababagay sa kanila at magkaroon ng mas malaking achievements. Hindi dapat sila nagtatrabaho sa internal medicine clinic at nagre-reseto lang ng gamot. Kung ordinaryong tao ito, hindi na sana niya ito pakikialaman. Pero si Brian Ye, ang surgical genius na nagbigay sa kanya ng pinaka-shockang operation sa buhay niya, kailangan niyang tulungan ito. Hindi niya hahayaang masayang ang talento nito. Mas lalong naging determinado si Dr. Allison Zhao, at lalong lumamig ang ekspresyon niya. Nang marinig ang matigas na sinabi ni Dr. Allison Zhao, napailing si Brian Ye. Kung alam ko lang na mahirap pala siyang kausap. Kahit na alam ko man, wala pa rin akong magagawa. Napabuntong hininga si Brian Ye. Gusto niya lang naman maging isang tahimik na internal medicine doctor. Bakit hindi maintindihan ni Dr. Allison Zhao? Hindi niya alam kung anong klaseng problema ang aidudulot nito sa kanya. Sumakit na ang ulo niya kakaisip. Doc Ye. Bago pa siya makapag-isip, may narinig siyang malungkot na boses sa harap niya. Nakita niya ang dalawang kasamahan niya na halatang naghihintay. May galit sa mga mata nila. Kinilabutan si Brian Ye. Mga kasamahan, bakit hindi pa kayo umuuwi? Anong ginagawa ninyo rito? Pilit nang umiti si Brian Ye. Ano raw ang ginagawa namin rito? Mas lalong lumalim ang galit sa mga mata ng dalawa. Hindi naman po kayo naghihintay sa akin. May kakaiba ng nararamdaman si Brian Ye. Naghihintay kami sayo. Doc Ye, sama ka sa amin. Pagkatapos magsalita, hinailan ng dalawang kasamahan si Brian Ye. Hoy, ano ba to? Saan tayo pupunta? Kailangan ko nang bumalik sa outpatient clinic. Malilate na ako. Mas malakas naman si Brian Ye kaysa sa dalawang kasamahan niya, pero hindi naman niya sila pwedeng saktan. Pilit siyang pumiglas at naghahanap ng dahilan para mapakawalan nila. Pero hindi siya pinansin ng dalawa at dinala siya sa opisina. Isinarado nila ang pinto at nagbantay. Lahat ng kasamahan niya ay tumingin kay Brian Ye. May galit sa mga mata nila. Hoy, ano ba to? Tumingin si Brian Ye sa kanila. Doc Ye, aamin ka na ba? O gusto mong ipatorture ka? Matatalas ang mata ni Dr. Che. Para saan? Nagtatakang tanong ni Brian Ye. Mukhang gusto ni Doc Ye na ipatorture siya. Mga kasamahan. Pagkatapos magsalita ni Dr. Che, hinailan ng dalawang kasamahan ang manggas nila at handa ng manakit. Sabi ko nga, kailangan ninyong sabihin kung ano ang gusto ninyong malaman. Nangiti ng mapait si Brian Ye. Nagpapanggap ka pa rin, ano? Tanong ko sayo, kilala mo ba ang Iceberg Goddess? Bakit ka nagpapanggap na hindi? Nang asar na sabi ni Dr. Che. Hindi naman ako nagpapanggap. Mga kasamahan, sabihin ninyo sa konsensya ninyo, kailan ba ako nagpapanggap na hindi ko kilala? Hindi ko naman sinabing hindi ko siya kilala, ano? Mas lalong nagmukhang kawawa si Brian Ye. Natigilan ang lahat. Napagtanto nilang sinasabi pala ni Brian Ye ang totoo. Hindi naman sinabi ni Brian Ye na hindi niya kilala si Dr. Allison Zhao. Pero ayaw pa rin nilang hayaan si Brian Ye. Bakit hindi mo sinabi sa amin na kilala mo ang Iceberg Goddess? Hindi naman ninyo ako tinanong. Hindi ko naman pwedeng sabihin na kilala ko si Dr. Allison Zhao. Baka hindi ninyo paniwalaan. Mukhang nagyayabang pa nga ako. Nagmumukhang kawawa si Brian Ye. Natigilan ulit ang lahat. Inamin nilang tama si Brian Ye. Sige na nga, pero paano mo nakilala ang Iceberg Goddess? Hindi pa man lang isang buwan, nagkagusto ka na sa Iceberg Goddess. Sabihin mo na ang totoo, paano mo nagawa yon? Pagkatapos ng ilang sandali, nagtanong si Dr. Lee. Nagalit ulit ang mga doktor. Simple lang po yan. Hindi ba't pumunta si Mr. Feng sa neurosurgery department? Pumunta po ako roon para bisitahin siya. Nakasalubong ko po si Dr. Allison Zhao, at nag-usap lang po kami. Mabilis na sabi ni Brian Ye. Ang operasyon ay hindi lang tungkol sa kanya, kundi pati na rin sa reputasyon ni Dr. Allison Zhao. Hindi siya pwedeng magsinungaling. Buti na lang at nasa neurosurgery department si Mr. Feng. Ganun lang kadali.
Hindi naniniwala ang lahat. Ganun lang po kadali. Kung ayaw ninyong maniwala, tanungin ninyo si Mr. Feng. Mabilis na sabi ni Brian Ye. Sinadya mo to, ano? Pumunta ka kay Mr. Feng para makalapit sa Iceberg Goddess. Nang makita ang ekspresyon ni Brian Ye, hindi ito mukhang nagsisinungaling. Naglakas loob pa itong magbigay ng ebidensya. Pero naisip ni Dr. Lee ang isang bagay at umismid. Tama, mukhang mabait ka, pero ang daya mo pala. Ang galing mong makalapit sa Iceberg Goddess sa pamamagitan ng pagbisita sa pasyente. Nagising din ang iba pang doktor. Naisip nilang tama si Dr. Lee. Hindi nila akalaing mabait si Brian Ye. Pumunta nga ito sa neurosurgery department para bisitahin ang pasyente. Mga kasamahan, hindi po ganoon ang nangyari. Pilit na nagpaliwanag si Brian Ye. Pero hindi siya pinakinggan. Pinutol siya agad. Sayang, hindi ko naisip yon. Pinagsisisihan ng mga doktor na hindi nila naisip ang ginawa ni Brian Ye. Teka, kung ganun lang kadali, bakit ka pumunta sa inyo si Deputy Director Zhao? Sabihin mo na ang totoo, ano ang relasyon ninyo ng Iceberg Goddess? May biglang naalala ang isang doktor at masamang tumingin kay Brian Ye. Tama. Muntik na niya tayong madaya. Ang daya mo. Nagising ang iba pang doktor at masamang tumingin kay Brian Ye. Mga kasamahan, ganun lang po talaga kadali. Si Deputy Director Zhao po ay nagtanong lang po tungkol sa gamot ni Mr. Feng. Hindi naman po pasyente ni Mr. Feng sa Respiratory Medicine Department. Pagkapasok niya sa opisina, alam ni Brian Ye na hindi ito madali. Inihanda na niya ang sagot. Pagkatapos, humingi siya ng tawad kay Mr. Feng. Pasensya na, Mr. Feng, kailangan ko kayong gamitin. Totoo ba? Gama ng mukha ng mga doktor, pero medyo nagduda pa rin sila. Isipin ninyo, kung hindi dahil kay Mr. Feng, paano niya ako mahahanap? Ano ang status niya? Ano ang status ko? Kahit nakilala niya ako, wala naman talaga kaming relasyon. Ginamit ni Brian Ye ang kanyang killer move. Hindi ba sinabi nilang malaki ang agwat nila ni Dr. Allison Zhao? Ngayon gagamitin niya ang sinabi nila para sumagot. Mukhang tama nga. Sayang, hindi ko naisip yon, hindi ko naisip na bisitahin si Mr. Feng. Naisip ng mga doktor ang sinabi ni Brian Ye. Wala silang ibang maisip na dahilan kung bakit siya nilapitan ni Dr. Allison Zhao. Kung may relasyon sila, hindi sila maniniwala. Masyadong malaki ang agwat nila. Sino si Dr. Allison Zhao? Mayaman ito, maganda ang future, at director. Pero si Brian Ye. Isang mahirap na doktor na nagmamaneho ng maliit na sasakyan at nag-o-overtime. Kahit na sinadya ni Brian Ye na makalapit kay Dr. Allison Zhao sa pamamagitan ni Mr. Feng, wala pa rin itong saysay. Kahit na gamaan ang loob nila, nagsisi pa rin sila dahil nagkaroon ng pagkakataon si Brian Ye na makausap si Dr. Allison Zhao ng mag-isa. Lalo na si Dr. Che, na dati ay attending doctor ni Mr. Feng, nagsisisi siya. Ito ang pagkakataong dapat sa kanya. Mga kasamahan, babalik na po ako sa trabaho. Nang matapos na ang lahat, pinunasan ni Brian Ye ang pawis sa noo niya. Para maiwasan ang mga problema, nagpaalam na siya. Pero hindi na siya kailangan pang mag-alala. Naayos na ang mga problema, at nagsisisi na ang mga doktor. Wala na silang ibang iniisip. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.